my beloved Boss Mike Cervera. Kita nyo, kilala naman natin si Ronald Llamas. Di po ba? Kahit na pinklawan yan, maaaring hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi kayo parehas ng opinyon. Pero dapat yun, nire-respeto yun. Hindi dapat yung, hala, dahil kailangan eh. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, anong pagkakaiba mo kay Tulfo? Nagpapa-grandstanding ka sa social media? Para makahakot ng views, subscribers, attention? Tanong ko lang, anong pagkakaiba mo ngayon kay Tulfo na binabatikos mo sa Senado na nagpapa-grandstanding? Ganun din naman ang ginagawa mo. Nagpapa-grandstanding ka rin sa social media para mapansin ka ng mga to. Buti nga pinansin ka eh. Kung ako lang yan, bakit kita papansinin? Diba? Hindi kita papansinin kung ako si Llamas, kung ako si Krista, hindi kita papansinin. Diba? Yan. Eto na, mga kababayan. Masama na, madilim pa. No? Yung ba ang gusto mong manahin ng ating mga anak at ng ating mga apo? Medyo mahiya naman tayo. Kung hindi tayo mahiya para sa ating sarili, mahiya naman tayo para sa susunod na henerasyon. Katulad din ng mga latest statement ni Vice President Sara. Ay, oo. Oo, di ba? Yung narinig mo yung kanyang press con? Sabi niya ay, hindi ako pro any country. No? Ang last time kasi na nag-check ako, yung Pilipinas ay isa ring country. Pakinggan nyo mga kababayan at saka bibigyan natin ng reaksyon. No? Pero ang tawag ko dyan, hindi lang slip. Ang tawag ko dyan, yan talaga yung kanyang character. Yan talaga yung kanyang katauhan. Hindi siya loyal sa ating country. Mas loyal siya doon sa tumutulong sa kanya. Yung nagbabayad. Na sinasakop yung ating bansa. No? Kaya medyo revealing yung kanyang statement na yon. Baka yung iba ang tingin, ay, statement na reflective yun yung kanyang katauhan. At reflective yun doon sa kanyang gagawin pag sila ay nakabalik sa kapangyarihan. I do not serve any country. No? Yung kanyang political life ay masasum up mo doon. Dahil talaga namang hindi siya naglilingkod sa ating country. Yun. At saka hindi lang yun. Talagang alam mo, kahit na ako nung narinig ko ngayon, nagulat ako because ako sinasabi ko palagi sa mga ginagawa natin dito. Ginagawa ko to para sa Pilipinas. Alam mo, Libayan, sorry tatapating kita. Kung paano magpaliwanag itong mga ito, sorry talaga, malayong malayo sa mga paliwanag mo eh. Bukod sa hindi kumukuya-kuy at nagtitigidig-tigidig ng ganyan ito, malinaw yung mensahe para sa mga tao. Kaya madalas pinapanood ko yan, si Ronald Llamas, mga kababayan. Di po ba? Madalas ko pinapanood to. Si Ronald Llamas. Oo, si Kristan hindi masyado, hindi lumalabas sa feed ko. Pero mga kababayan, kung inyong susuriin, kung inyong papansinin, mga kababayan, kahit man sila'y dilawan, kahit man sila'y pinklawan, abay, yung mga sinasabi mga kababayan talagang mauunawaan mo. Madali mong ma-absorb, Hindi yung lagi kang galit. Lagi kang sigaw ng sigaw. Ano ba yun? Doon ka ba humuhugot ng mga sasabihin mo? Yung bang parang proud na proud ka pa yan sa ginagawa mo? Sige, ito na. Ito lang, hindi, payo ko lang. Baka pwede mong baguhin yung estilo mo. Di mas okay. Oo. Baka para mas maraming manood sa'yo. Hindi yung kailangan mo ng views, kailangan mo ng subscriber, magpapa-grandstanding ka parang si Tulfo. Tanong, ano pagkakaiba nyo? Di ba? Tuloy. Kaya tayo nagsasalita, bumabati ko sa ating mga politiko para sa Pilipinas. Normal yun. Dapat lang ganon. Walang problema sa pambabatikos, mga kababayan. Huwag nyo namang sobrang lalagpasan yung limitasyon ninyo. Kasi pag lumalagpas na kayo sa limitasyon ninyo, mayroon ding mga mga kukontra sa inyo. 'Di ba? Tulad namin o tulad ng iba, marami. 'Di ba? Na babatikusin kayo. Kung tingin nila
lumalagpas na kayo sa limitasyon ninyo bilang isang kritiko. Ulitin ko mga kababayan, wala namang problema eh. Walang problema sa pagiging kritiko. Tandaan nyo yan. Oo, normal lang ho yan. Tuloy. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Huwag kayong mambablock dyan. Normal lang ho yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong ganda, kahit anong buti nang sabihin natin, meron at merong mga mga o kontra. Hindi sasang-ayon. Tingnan nyo mga kababayan. Si Kristo nga. Di ba? Perfecto na. Pero, kita nyo, di ba, marami pa rin bumatiko sa kanya. Kaya ganun dapat, ano nyo lang sila dyan, hayaan nyo yung gusto nilang gawin. Mapapansin nyo naman kung may argumento, wala eh. Di ba? Tuloy. Kaya nagulat ako na hindi niya naisip yun. Tulad ng sabi mo nga, tingin ko kasi, hindi talaga yun ang nasa isip niya. Kita nyo, no, kung paano magsalita si Kristan? Napakalimpyo. Napakamahinahon. Oo. Pwede naman palang ganun. Di ba? Na mag-usap at magtalakayan, mag-debate ng yung bang walang emosyon na mangingibabaw. Di ba? Mga kababayan ko? Tingnan nyo naman itong dalawa na binabatikos, tinawag na syusyunga-syunga at mga bobo daw. Ito ba yun? Mga kababayan sa totoo lang. Kahit sila'y dilawan, hinahangaan ko sila. Bakit? Yung the way nila ng pagdi-deliver ng salita, the way ng kung paano mag-isip, the way ng kung paano magsalita. Kung ikukumpara natin si Libayan, malayong-malayo ka naman. Di ba? Malayong-malayo. At hindi nga, yan ang tawag mong Freudian slip. Correct. Kaya sa mga sumusuporta sa mga Duterte, pag-isip-isipan nyo yung ganong klaseng salita. Kasi nakikita mo na wala siyang loyalty sa kahit na anong bansa, kahit sarili niyang bansa. At ang loyalty lang niya para sa akin, tingin ko pera. Pera! At saka China! Yun ang loyalty niya. Kaya pagising ng mga mamamayan sa umaga, habang sila ay nag-aagahan, titigan nilang maigi yung mata ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo. Correct. Ano ba yung karapat-dapat dito sa aking mga anak at sa aking mga apo? Ano ba yung karapat-dapat na kinabukasan, na lipunan para sa kanila? Itong ganitong klaseng leader na gustong magpapatay? Yan ang gusto nila Libayan. Ay, Diyos ko! Hindi ko mag-gets. Sa totoo lang hindi ko mag-gets kung bakit kinakampihan yung isang tulad ni Sara Buday. Tandaan nyo mga kababayan, kung kayo talaga parehas, tulad namin, kahit nga gobyerno, binabatikos namin. Ang tanong ko, bakit hindi nyo mabatikos si Buday? Diba? Kahit na magbanta na ng buhay, kahit na magmura-mura na dyan bilang vice presidente, yung mga pagsasalita niya, be ako meron, be ako kayo wala. Ano yun? Diba? Yun eh. Yung ganitong klaseng leader na ang laging sinasabi ay puro pagmumura. Ganitong klaseng leader no, na ang loyalty ay sa ibang dayuhang bansa, etc. etc. So isipin naman nila, sa umaga, bago matulog, yung kanilang mga anak, kanilang mga apo, ano yung titingnan nila na pinakamabuting lipunan, pinakamagaling na leader, pinakamarangal na kinabukasan para sa kanilang mga anak at mga apo. Kita nyo, mga kababayan ko, abay titigan nyo yung mga anak ninyo, tama naman eh. Mga kababayan, ang magsasakripisyo nito, ilang dekada na paulit-ulit na lang. Na inabutan pa natin. Yung alin? Yang mga problema sa gobyerno na dapat mga kababayan matagal nang natuldukan yan. Di ba? Inabutan pa natin sa henerasyon nating ito. Baka tandaan nyo, nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga bata pa tayo noon. Wala pa tayong muang-muang. Bahay-bahayan pa lang ang alam. Di ba? Yun eh. Kaya alam nyo mga kababayan, bawat partido, bawat grupo, bawat kung sino man yung mga nagpapaliwanag,
tulad nila Ronald Llamas, Kristan, maging sila Libayan, sama natin yan. Oh. Dapat naman talaga pinakikinggan at nasa sa inyo ng pagpapasya kung sino ang tama at mali sa kanila. Di ba? Kasi ganun, ikutin natin. Oo. Sa pagpapaliwanag pa lang, kita nyo, crystal clear. Di ba? Yung kay Libayan, medyo burak-burak malabo. Halimbawa lang halimbawa. Eto, nagpapaliwanag na dalawa, malinaw na malinaw. Daig pa ang nawasa. Di ba? Nandiyan ba si Alicia? Eto pa, di ba? Si Libayan, parang paliwanag mga kababayan parang kanal sa estero sa Maynila. Yun lang mga kababayan, yan yung mga dapat nating usisain, alamin at pag-aralang maigi kung sino dapat ang pinaniniwalaan. Ganon. Eto mga kababayan ko Eto wait lang. May papakita ako sa inyo. Baka mangiyak si Libayan dito. Eto na. Wait lang, yan na. Naku, mga kababayan ko. Isa pa to, mga kababayan, hindi ko talaga lubos maiisip kung bakit kailangan si Attorney Claire Castro panggigilan, ano? Eto na, mga kababayan, pakinggan ninyo. Naku! Ayan, mga kababayan, lakihan natin, Libayan, Kita mo si Attorney Claire, nando doon nagsasaya. Sa Malacanang may pakanta-kanta pa. Grabe, no? Sabi rito, congrats sa Attorney Kristan. Maliwanag na ikaw ang panalo. Ay, totoo naman Alam nyo mga kababayan, una pa lang. Yung asal ho ni Libayan, parang asal ni Baste Duterte, no? Yung po bang mga kababayan, hinamon-hamon niya ng mga kababayan, parang tinrastok niya para lang yung mapapayag, ano? Di ba? Yan, mga kababayan. Nasa India sila. Alam ko yun. Na nasa India. Ito na, mga kababayan. Attorney Claire! Oy! Wala bang copyright yun? Nako, mga kababayan ko. Dito na, Libayan, Dito. I-focus natin, Attorney Claire. Naka! Wala, pati sa kantahan yata, hindi ka mananalo. Si Attorney Claire, pakanta-kanta, pinapalakpakan pa. Attorney, balat! Ay! May lumabas. Eto na mga kababayan, Di ba? Yes po, sabi ni Elena Capistrano. Yes po, Boss Mike. Parang si Bastilang po din. Watch that scene, singing the dancing queen. Ano kaya nararamdaman ni Libayan? Sigurado lalong pang gigigilan niya. Ito na, tapos na ako. Paano yan, mga kababayan? May obligasyon ako. Hanggang dito na lang at mga kababayan, bahala na kayo dyan. Ano masasabi nyo po? Paki-comment na lang. Ano po? Meron pa akong gagawin. Kita nyo naman yung trabaho ko, mga kababayan. Talagang dinadala na ho rito sa studio, ano? So mga kababayan, tuloy na lang ho natin ito. Apo, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama ngayon, umaga. Opo, at marami ring salamat sa mga sa mga nagbibigay ng mga nagsesend ng mga message ng tawag diyan, screenshot. Ano po? Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa.